Bago tayo magsimula ngayong araw, tayo munang manalangin. Mayari lamang pamunuan mo ang panalangin, binibining noche. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, binibining noche. Magandang araw mga bata, kamusta kayo? Ayan, ako'y nagagalak na nasa maayos ang lahat sa atin, Bago tayo magsimula sa ating aralin, siguraduhin maayos ang ating silid-aralan. Mangyari lamang na ihayag sa klase ng ating sekretarya na si Binibining Perez ang mga mag-aaral na liban ngayong araw. Maraming salamat, Binibining Perez. Maari ka nang maupo. Bago tayo dumako sa formal na talakayan, ngayon tayo ay magbabalik-aral na kung saan noong nakaraang araw ay nagkaroon tayo ng talakayan tungkol sa sintaksis o palaugnayan. Binibining Lamano, maari ka ba magbigay ng iyong natutunan o natatandaan noong nakaraang talakayan? Ayan, mahusay, tama ang iyong naging sagot na ang sintaksis ay ang pag-aaral ng istruktura ng mga pangungusap, pag-uugnay-ugnay ng mga salita upang makabuo ng mga parirala, sugnay at pangungusap. At kapag nagbago ang pagkakaayos ng mga salita, ay nagbabago rin ang kahulugan nito. Magandang umaga mga bata! Ngayon, bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay meron ako nihanda sa inyong pampasiglang gawain. At ito ay pinamagatan nating Emoji Speak. Ngayon ay may mga papakita akong emoji dito sa ating screen at sasabihin nyo kung ano ang mga mabubuo nating tunog o emosyon na pwede nating makuha sa emoji. Ang unang emoji natin ay ano kaya pwede nating mabuong tunog dito? Sige nga. Tama. Ang pwede nating mabuong tunog dito ay ooh. Yes, tama. Ooh. At ang pangalawang emoji naman ay ano pwede nating mabuong tunog dito? Sige nga. Tama. Ang pwede nating mabuong tunog dito ay ha ha ha. Ang pwede nating mabuong tunog ay ha ha ha. At ang ikatlong emoji ay ano kaya ang pwede nating mabuo sa ikatlong emoji? Sige nga. Tama. Kung ang mga nauna nating emoji ay o at ha ha, ang ating ikatlong emoji ay hu hu hu. Ngayon, sa palagay ninyo, ano kaya ang may ugnay? Paano nyo may ugnay ang bawat tunog sa pakikipagkomunikasyon? Sige nga. Tama! Mahusay! Maganda ang iyong paliwanag. Naipakita mo na mahalaga ang tunog na malinaw na papagpahayag ng mensahe at damdamin. Tama ka na sa pamamagitan ng wastong pagbigkas at tono, nagiging epektibo ang komunikasyon. Ibig sabihin, naunawaan mo kung paano ito nakatutulong sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Tuwa ba ang lahat sa ating isinagawang pagganyak? Magaling! Ngayon naman, mayroon ba kayong idea kung ano ang maaaring maging kaugnayan ng ating ginawa sa paksa natin ngayong araw? Sige nga, ano-ano ang mga ideyang pumasok sa inyong isipan? Mahusay! Ang lahat ng inyong nabanggit ay may kaugnayan sa ating aralin. At ang mga bawat ating salitang binibigkas ay binubuo ng iba't ibang tunog. Mahalaga ang wastong pagbigkas ng mga ito upang maging malinaw ang ating pagpapahayag at upang mas maunawaan tayo ng ating kausap. Kapag nga nagkaroon ng maling pagbigkas o tunog, maaaring magbago ang kahulugan ng salita o mensaheng nais nating iparating. Halimbawa, may mga salitang magkahawig ng baybay, ngunit nagkakaiba ng kahulugan dahil sa paraan ng pagbigkas. Pinapakita lamang nito na mahalaga ang pag-aralan ang mga tunog na ginagamit sa ating wika. Kaya naman, ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa ponolohiya o ang pag-aaral na sa makabuluhang tunog ng wika. Handa na ba ang lahat para sa ating talakayan? Magaling! Ngayon tayo ay dadako na sa pagtatalakay. Magandang umaga mga bata. Handa na ba kayo matuto ng ating bagong aralin? Yan, bago tayo dumako sa ating talakayan ay narito ang ating layunin. Ang una, natutukoy ang kahulugan ng ponolohiya at mga pangunahing konsepto nito.
tulad ng punema, segmental at suprasegmental na tunog. Ikalawa, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng wastong pagbigkas at paggamit ng mga tunog sa pagbuo ng malinaw na komunikasyon. At pangatlo ay isasagawa ang wastong pagbigkas ng mga salita gamit ang mga tamang punema sa pamamagitan ng aktibong pagsasanay sa gawain o gawain sa klase. Ngayon ay tatalakayin natin ang punolohiya. Ang punolohiya ay tawag sa maghang na pag-aaral ng tunog. Pinag-aaralan dito ang wastong bigkas ng mga tunog na tinatawag na punema. Ang punolohiya nga ay ang sangay ng wika na nag-aaral ng tunog sa mga tunog na ginagamit natin sa pagsasalita na kung saan tinutukoy dito kung paano nagiging makahulugan ang bawat tunog at kung paano nakatutulong ang mga ito upang makabuo tayo ng isang salita. Ikalawa ay ang punetiko. Ito ay galaw at bahagi ng katawan ng tao at saklaw sa pag-aaral nito na kung saan isinasagawa ang tunog o sa pagsasalita o wastong pagbigkas. Ang punetiko nga, ito yung pag-aaral ng kung paano nililikha at binibigkas ang isang tunog ng isang wika. Saklaw nito ang galaw ng ating bibig, dila, ngipin, lalamunan, sa pagbuo ng tunog. Lagi niyong tatandaan, hindi lamang pakikinig sa tunog ang mahalaga, kundi mahalagang alamin na rin natin ang tamang paraan ng pagbigkas sa isang salita. Pangatlo ay punema. Ito yung tawag sa mga unit ng tunog na isang wika na kung saan tumutukoy ito sa makabuluhang tunog at ang bawat punema ay maaring makapagbago ng kahulugan ng isang salita. Kapag nga sinabing punema, ito yung pinakamaliit na unit ng isang tunog at may kakayahan itong magbago ng kahulugan ng isang salita. Kapag napalitan ng isang punema, maaaring magbago ang kahulugan ng isang salita. Halimbawa na nga lamang dito ay nasa at pasa. Iisa ang tunog, ngunit magkaiba ang kanilang kahulugan. Mayroon tayong dalawang uri ng punema. Pang-una ay punemang katinig. Ito ay binubuo ng 16 na punemang katinig. B, P, K, G, D, P, H, S, L, R, M, N, N, G, W, and Y. Kapag nga sinabing punemang katinig, ito yung mga tunog na binibigkas ng may harang o sagabal sa daloy ng ating lalamunan at bibig, na kung saan binubuo nga ito ng 16 sa Filipino. At ang mga ito ay mahalaga upang makabuo tayo ng malinaw na salita. Dalawa ay punemang patinig. Ayon sa mga linguista at ilang mananaliksik, 3 lamang ang patinig ng Filipino. Ito ang A, I, at U. Ayon kay Q-Bar 1994, ang punemang E at O ay hiram na salita lamang mula sa Kastila. Kapag nga punemang patinig, ito yung mga tunog na malayang lumalabas sa hangin, sa bibig. Kapag binibigkas, sa Filipino ay kilala ang pangunahing patinig na A, I, at U. At ang E at saka O ay hiram lamang mula sa ibang salita. Allophone. Ang allophone, ang tunog na E at I, O at Q, ay malaya nakapagpalitan ng hindi nagbabago ang kahulugan ng mga salita. Kapag nga sinabing allophone, ito yung mga tunog na hindi lamang maaaring magpalitan sa pagbigkas, ngunit hindi nagbabago ang kahulugan ng isang salita. Ipinapakita nito na may iba't ibang paraan ng pagbigkas na tinatanggap pa rin sa isang wika. Halimbawa na nga lamang nito ay babae, magiging babae, mas lumalambot. At dito ay mas matigas. Lalaki, lalaki. Bukol, magiging bokol. Tono, at magiging tuno. Diptongo. Tumutukoy sa pinagsamang tunog na isang patinig. A, E, I, O, U. At ang tunog na malapatinig na W at Y. Sa isang pantig, meron itong aw, iw, oy, ay, a, oy, and uy. Kapag nga sinabing diptongo, ito yung pinagsamang tunog ng patinig at malapatinig na W at Y sa isang pantig. Nagbibigay ito ng madulas at tuloy-tuloy na pagbigkas. Halimbawa na nga lamang nito ay araw. Makikita natin ang aw, ayaw, aw, baboy, oy, aliw, iw, sisiw, iw, kahoy, oy, bahay, ay, gulay, cluster o kambal katinig. Ito ay magkasamang tunog ng 2 punemang katinig sa isang pantig. Matatagpuan ito sa initial, central at
Final, kapag cluster o kambal katinig, ito ay magkasunod na katinig at matatagpuan ito sa isang pantig ng salita. Maaari itong makita sa unahan niya at gitna at sa hulihan. Panghuli ay ang pares minimal. Ito yung magkatugmang salita na hindi magkaugnay ng kahulugan. Subalit, tugmang-tugma sa bigkas maliban sa isang punema. Kapag nga sinabing pares minimal, ito yung mga salitang halos magkatulad ng bigkas, ngunit magkaiba lamang ng isang punema. Dahil nga sa maliliit na pagbabagong ito ay nagiging magkaiba rin ang kanilang kahulugan ng isang salita. Halimbawa nga lamang nito ay pala, bala, magkatulad ang kanilang bigkas, ngunit dahil sa isang punema na pagkakaiba nila ay nagiging magkaibang kahulugan. Hari at pari at ang tali at bali. Naunawaan ba ninyo mga bata? Yan, lubos ko namang nakita na naunawaan ninyo ang ating talakayan para sa araw na ito patungkol sa panluhiya. Kaya't ako'y nagagalak dahil kayo may natutuhan para sa araw na ito. Maraming salamat mga bata. Para sa pagpapatuloy ng talakayan na pinangunahan ni Binibining Brigado, ako naman ang susunod na pagtatalakay o magpapatuloy sa talakayan na kung saan ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang ponemang suprasegmental. Ito ay kasunod lamang ng tinalakay ni Binibining Brigado na kung saan ako'y pagpapatuloy. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan na pinangunahan ni Binibining Brigado, kung saan hayaan niyo munang ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Binibining Guevara na inyong magiging guro sa talakayan na ito na aking ipagpapatuloy ang kanyang nasimulan na pagtatalakay. Ayan, tatalakayin natin ano nga ba ang ponemang suprasegmental. Marahil marami na kayong alam, ito ay nakakasalubong na natin, kaya hayaan na muna nating balikan. Ano nga ba pag sinabi nating ponemang suprasegmental? Ang ponemang suprasegmental ay lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas sa isang patinig sa isang salitang binibigkas. At ito ay maaaring nagbabago ang kahulugan ng salita depende kung saang patinig inilalagay ang diin. Ayan, halimbawa na lamang, ang salitang kamay, ang diin ay nasa likod ng patinig na may isang ponemang may iisang tunog. O ang pagbabago ng diin ay nagbabago sa kahulugan nito. Sapagkat pag ito ay dinagdagan natin ng may, ipinapakita nito na ang wastong diin ay mahalaga upang mas maging malinaw sa atin kung ano nga ba ang pinapahayag ng isang salita, kung ano nga ba ang kahulugan o tamang pagbigkas ng salita upang maging alam natin o mas maunawaan natin ang binibigkas ng isang salita. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang apat na ponemang suprasegmental. Ito ay nangunguna dito ay ang haba, na kung saan sa Ingles kung tawagay ay length, na kung saan ang haba ay tumutukoy sa haba ng bigkas ng pantig, na kung saan ang pantig nga ay a, e, i, o, u ng haba ng isang pantig. Maaaring gumamit ng simbolong tuldok na nagpapakilala ng haba. Narito nga ang mga halimbawa. Na kung saan narito ang mga halimbawa ay bu, tapos tuldok, kas, ay nangangahulugan na susunod na araw. Na kung saan kung ito ay babasahin natin ng walang tuldok o mabilisang pagbasa, ito ay bukas, bukas, na kung saan ito ay nangangahulugang hindi sarado. Na kung saan ito ay tumutukoy nga sa tagal ng pagbigkas ng pantig ng isang salita, mahalaga ito na maaaring nagbabago ang kahulugan ng salita kapag humahaba o umiikli ang bigkas na ating binabasa. Sapagkat dito, hindi lang ito ay nangangahulugan lamang na wasto o haba o bigkas ay mahalaga upang magpahayag tayo ng maayos sa kahulugan sa ating nakakausap. Ang sumunod naman sa apat na ponemang suprasegmental ay ang sumunod dito ay ang tono, kung tawagin sa Ingles ay pitch, na kung saan ang tono o pitch ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng tinig ng pagsasalita. Sa pamamagitan nito na ipapahayag ang damdamin o mensahe sa pagsasalita tulad na lamang ng pag-aalinlangan, pagtatanong, pakikipag-usap o pag-utos. Halimbawa na lamang na narito.
Tingnan nyo na lamang yung halimbawa na ibinigay ko rito. Ang halimbawa dito, yung salita na kahapon at talaga, ay maaaring magbago sa kahulugan depende sa tono ng pagbigkas o ipinapakita nito ang mahalaga, ang wastong tono upang maunawaan ang tunay na damdamin at mensahe ng pagsasalita. Ang sumunod naman ay diin, na kung saan sa Ingles, kung tawagin natin ito, ay stress o emphasis, na kung saan ito ay tumutukoy sa lakas o pagbigkas ng isang pantig o salita. Mahalaga ito dahil nakakatulong ito upang mas maunawaan natin ang tamang kahulugan ng salita. Kapag nagbabago ang diin, maaaring nagbabago din ito ng kahulugan nito. Halimbawa na nga lamang narito sa screen na yung aking ipapakita sa inyo ang mga halimbawa. Kung saan dito ang salitang halimbawa na makikita natin bu na kapital o malalaking letra, tas tuldok at maliliit na high, ito ay tumutukoy sa kapalaran ng tao. Samantalang, pag makikita natin, ang maliit sa unhan ay ang bu plus tuldok, tapos yung high, ang pinakamalaki, ito ay naman ay nangangahulugan na humihinga pa. Ipinapakita nito na mahalaga ang wastong diin at tamang pagpapahayag sapagkat pag tayo ay nagbago o mali ang pagbibigay natin ng mensahe sa ating nakakausap, marahil malilito sila, hindi nila mauunawaan kung ano ba yung gusto nating iparating sa kanila. Kaya kailangan natin maging maingat tayo sa mga gagamitin natin para maging madaling maunawaan ng ating nakakausap. Ang sumunod naman ay ang antala, na kung saan sa English ay juncture, na kung saan ito ay tumutukoy sa pansamantalang pagtigil ng ating ginagawa sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mga mensahe. Maaari nating itong gamitin o gamitan natin ito ng mga simbolo katulad na lamang ng kuwit at dalawang guhit na pahilis o gitling. May mga halimbawa kung ibinigay dito. Halimbawa nga nito, ang halimbawa ng pangungusap ay hindi, tapos gitling, siya ang kababata ko. Ang ibig sabihin, ang nagpapakita na siya ang kababata. Ngunit, pag binasa natin ito ng diretsuhan, hindi natin siya ginamit ng gitling, hindi siya ang kababata ko. Nangangahulugan lamang ito na ibang tao ang itinutukoy. Ipinapakita nito ang mahalaga at wasto ang antala at malinaw na komunikasyon. Sapagkat pag ito ay hindi natin gagamitan, maaaring nagbabago ang kahulugan at maaaring magiging makakalito ito sa ating nakakausap. Kaya kailangan nating maging maingat tayo sa paggamit ng mga pag-uusap kung saan tayo titigil. Mga salitang nagtatapos sa tunog o impit at tinatawag na malumi at maragsa tulad ng mga halimbawa na lamang ng mga salitang malumi na kung saan bata na ibig sabihin ay child. Ang sumunod naman ay nasa, na ang kahulugan or sa English ay dare or wish. Ang sumunod naman ay salitang maragsa. Ang salitang maragsa ay pipi, ang ibig sabihin sa English ay fountain. Na kung saan, ang sumunod naman na salita ay tala, na kung saan ay, kung sa English ay list or note. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga prinsipal na sangkop sa pananalita, na kung saan ang estratehiya ay nilikha sa presyon o pressure ng pagpapalabas ng hininga galing sa baga, na siyang nagpapakatal sa mga babagtigang patinig na siyang gumaganap sa artikulador. Lumilikha ito ng tunog na minopotopika o bibig na siyang namang nagiging patunugan o resonador. Ang itinuturing na resonador ay bibig at guwang ng ilong. Ayan. Ayon nga, dito makikita natin ang bibig ng isang tao o tignan na lang natin ang larawan ni Oscar. Ay may 4 na bahagi na mahalagang pagbigkas ng mga tunog. Ang una na nga laman diyan ay dila at panga sa ibaba. Kung saan, sumunod ay ngipin, labi, na kung saan ito ay makikita natin sa unahan. Pangatlo, ito naman ay matigas na ngalangala o sa itaas. At panghuli naman ay ang malambot na ngalangala o sa likod.
dito, sa bibig ng isang tao, makikita natin, di ba, dito, makikita natin ang mga parte na kung saan dito tayo muna magsisimula na kung saan dito ay velum o malambot na ngalangala na kung saan sumunod ay guwang ng bibig, sumunod ay tilalaukan, sumunod naman ay paranghe, na sumunod naman epiglottis, sumunod ay laranghe, at ang sumunod naman ay hininga galing sa baga. Ang sumunod dito naman sa taas ay guwang ng ilong. Ang sumunod ay puwang gilagid. Ang sumunod naman ay matigas na ngalangala. Sumunod ay ang mga labi. Sumunod ay ngipin, dila. Sa dila ay mayroon tayong tatlong bahagi dito. Ang una ay ang harap, sentral, at likod. At ang huli naman ay mga babagtigang tinig. Ayan. Ito, malalaman natin kung ano nga ba yung kahulugan nito, ano nga ba ang naitutulong nito sa atin, paano nga ba natin na ipapakita o naipapakita ang mga salita na dapat natin binibigkas. Ano nga ba ang kahalagahan nito para pag tayo nakikipag-usap, anong halagang parte nito sa ating buhay. Naman, ang ating tatalakayin ay punto ng artikulasyon. Ito ay naglalarawan kung ang bahagi ng ating bibig ay nagaganap ang salitang pagpigil o pag-abala sa paglabas ng hangin sa pagbigkas ng isang katinig. Ang bawat punema ay naaayon sa ating punto. Ang sumunod naman ay paraan ng artikulasyon na kung saan ito ay naglalarawan at nagpapakita kung papaano ang mga sangkap ng pagsasalita ay gumagana. Kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o ilong sa pagbigkas at alinman sa ponemang katinig. Ngayon naman ay tatalakayin natin o may ipapakita ulit ako sa inyong larawan na para mas maunawaan ninyo kung ano ba ang pagkakaiba nito. Ito naman ay ipaanaan dito ay ang chart ng ponemang segmental na katinig. Na kung saan dito ay marahil hindi nyo ito makikita ng maayos, pero ito ay ipapakita ko dito sa screen para mas makita ninyo at mas maunawaan ninyo. Sa chart ng segmental o ponemang patinig at kagaya ng ponemang katinig, ayon sa posisyon at bahagi sila ng ating ginagamit. Ayan, may ipapakita ulit ako sa inyong larawan na narito ulit na maaari nating maging batayan ulit sa ating pinag-aaralan. Marahil ito hindi na ulit nakikita at ito ay ipapakita ko ulit sa inyo. Nang kung saan ito ay ang aking ipapakita sa inyo naman ay ang chart ng segmental ng ponemang patinig naman. Nang kung saan dito ay makikita ninyo ayos ng dila, bahagi ng dila. Nang kung saan harap, sentral at likod. Ito ay makikita ninyo kanina sa larawan ni Oscar na ating tinalakay kanina na bahagi ng dila na dito. Mataas, gitna, at mababa. Na kung saan dito, sa mataas, makikita natin sa harap ay I. Ang sumunod naman sa likod ay U. Sa gitna, makikita natin sa harap ay E. Sumunod naman ay sa likod ay O. At sa huli naman, sa pababa, ay sa sentral, ay A. Ayan. Dito, sa ating chart ng segmental sa ponemang patinig, dito ay mas maunawaan natin ang mga pagkakaiba-iba o ano nga ba ang nagiging dulot nito para mas maging maayos ang ating pagpigkas ng mga salita at ito ay magiging daan sa atin na maging mas malinaw at maging maunawaan natin ang pagkakaiba nito. At dito na lamang tatapos ang ating tinalakay. Sana na kayo ay may natutunan sa ating tinalakay ngayong araw kung paano ba natin ito isasabuhay at paano natin ito magagamit pa sa ating hinaharap. At paano natin magagamit ang gustong paggamit o diin sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. At yun na lamang ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ayan, ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain na kung saan ito ay may pamagat na bigkas mo, hula ko. Para sa ating pangkatang gawain ay hahatiin ko ang klase sa 3 pangkat.
Ang bawat pangkat ay bubunot ng salita o pangungusap na may kaugnayan sa ponolohiya. Bibigkasin ito ng isang kinatawan gamit ang wastong ponema, diin, tono, haba at antala. Pagkatapos bigkasin, huhulaan ng ibang pangkat ang tamang kahulugan o damdaming ipinahayag ng salita o pahayag. At narito nga ang halimbawa ng mga salita o pangungusap na makikita sa screen. Ngayon, bawat pangkat ay magkakaroon ng 5 minuto upang maghanda. Pagkatapos ng paghahanda, pipili ang bawat pangkat ng kinatawan na magpapakita ng wastong pagbigkas ng kanilang nabunot na pangungusap o salita. Makinig ng mabuti ang bawat pangkat dahil kinakailangan tukuyin ang kahulugan o damdamin ng pagbigkas. Naunawaan ba ang gagawin? Kung ganoon, narito ang pamantayan sa pagmamarka na naglalaman ng wastong pagbigkas ng mga salita at tunog, tamang paggamit ng diin, tono at antala, kalinawan ng pagpapahayag, aktibong pakikilahok, kooperasyon at pagtutulungan ng pangkat na may kabuang porsyento na 50%. Ayan, napakahusay ng inyong ginawang presentasyon. Makikita natin sa pagbabago ng tono, diin, haba at antala ay nakakapagbabago rin ng kahulugan ng salita o isang pahayag. Batid ko na may naunawaan kayo sa ating naging talakayan ngayong araw. At muli maraming salamat. Ngayong natalakayin natin ang ponolohiya, ano nga ba ang ponolohiya? Sige nga, mahusay. Ang ponolohiya ay pag-aaral ng mga tunog at wika at wastong pagbigkas nito. Bakit kaya mahalaga ang ponolohiya sa pakikipagkomunikasyon? Tama! Mahalaga ito upang maging malinaw ang pagpapahayag ng damdamin, ideya, at mensahe sa pakikipag-usap. Ano naman kaya ang maaaring mangyari kung mali ang pagbigkas ng tono o ng isang salita? Tama! Maaari po ito magdulot ng maling kahulugan o hindi pagkakaunawaan. Sa makatuwid, ang ponolohiya ay mahalagang bahagi ng wika sapagkat nakatutulong ito upang maging malinaw, maayos, at epektibo ang ating komunikasyon sa araw-araw. Yan, mahusay mga bata. Ngayon, upang lubos nating malaman kung may naunawaan nga ba kayo sa ating tinalakay, meron akong ilang katanungan para sa inyo. Una, bilang isang mag-aaral, paano nakakatulong sa iyo ang kaalaman mo sa ponolohiya upang maging mas malinaw at tama ang iyong pakikipagtalistasan sa iyong kapwa? Tama! Mahusay ang iyong kasagutan. Talaga nga namang mahalaga ang kaalaman natin sa ponolohiya dahil ito ang nagtuturo sa atin ng tamang paggamit ng tunog, ng tono at ng diin upang maiparating natin ang mensaheng nais nating iparating sa ating mga kausap. Ayan, mahusay ang iyong kasagutan. Para naman sa susunod na tanong, bakit sinasabing ang tamang pagbigkas at paggamit ng mga tunog ay mahalaga at susi sa maayos at epektibong pakikipag-usap? Yan, tama. Mahusay ang iyong kasagutan, ano? Tama, dahil nga sa ating wika, ang kahulugan ng salita ay nakadepende pa rin sa paraan ng ating pagbigkas. Ang tamang paggamit ng tunog, ng diin, ang siyang tumitiyak na kung ano nga ba yung damdamin o layunin at mensahe na nais nating iparating sa ating mga nakakausap upang maunawaan nila itong mabuti at maiwasan ang pagkalito. Sa iyong palagay, ano nga ba ang magiging epekto kung hindi natin susundin ang tuntunin ng ponolohiya sa ating pang-araw-araw na pakikipag-usap o pagsasalita? Ayan, tama, ano? Ang pangunahin talaga nitong epekto ay ang pagkasira o pagkakaroon o pagbabago ng orihinal na kahulugan ng mensahe. Maaari itong humantong sa maling pagpapakahulugan kung saan hindi ito nauunawa ng ating kausap o kaya may ibang interpretasyon ng ating nakakausap, kaya't hindi natin na ipaparating ng maayos ang ating naisabihin. Para sa ating huling katanungan, bakit nga ba mahalagang pag-aralan ng pagbabago ng tunog at tono upang lubos na maunawaan at mapahalagahan ang ating sariling wika? Yan. Tama, no? Mahusay ang iyong kasagutan. Ang mga pagbabago sa tunog at tono ay nagpapakita ng lalim, ng ganda, at sistematikong kaayusan ng wikang Filipino. Kaya't ang pag-aaral nito ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na pananaw kung paano nga ba gumagana at nabubuhay ang ating wika
na nagpapatibay sa ating pagpapahalaga at paggamit nito ng gusto at tapat sa lahat ng pagkakataon. Ayan, kahuhusay, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, napatunayan ko na may natutunan talaga kayo sa ating aralin ngayong araw. Maraming salamat! Ngayon ay dadako tayo sa pagtataya o pagsusulit. Alam ko naman na kayo ay may naunawaan at naintindihan sa ating ginawang pagtatalakay. Mangyari lamang na kumuha kayo ng isang sangkapat na papel at panulat. Ipapakita ko sa inyo ang inyong gawain at inyo itong sagutan. Panuto, basahin mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1, ano ang tawag sa mangham sa pag-aaral ng tunog sa isang wika? A. Morpolohiya, B. Phonolohiya, C. Syntax, o letter D. Semantika. Number 2, ito ay tumutukoy sa unit ng tunog na makapagbabago ng kahulugan ng salita. Ano ito? A. Alopon, B. Katinig, C. Ponema o letter D. Patinig. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng alopon o tunog na nagpapalit ngunit hindi nagbabago ang kahulugan? A. Nasa, pasa. B. Babae, babai. C. Pala, bala. D. Hari, pari. Pangapat, ilan ang dami ng ponemang katinig sa wikang Filipino? A. 12, B. 14, C. 16, o letter D. 18. Panglima, ayon sa mga linguista, ilan ang orihinal na ponemang patinig ng wikang Filipino? A. 3, B. 4, C. 5, o letter D. 6. Pang-anim, ano ang tawag sa pinagsamang tunog ng isang patinig at malapatinig na W at Y? A. Cluster, B. Diptongo, letter C. Pares minimal. Pang-pito, ito ay magkasamang tunog ng dalawang ponemang katinig sa isang patinig. Ano ito? A. Diptongo, B. Cluster, C. Tono, D. Diin. Pangwalo, ano ang tawag sa magkatugmang salita na magkaiba lamang ng isang ponema at may magkaibang kahulugan? A. Pares minimal, B. Alopon, C. Glottal stop, o letter D. Diptongo. Pangsiyam na katanungan, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng tinig na nagbibigay ng damdamin o mensahe sa pagsalita? A. Diin, B. Haba, C. Tono, o letter D. Antala. Pangsampu at huling katanungan, ito ay pansamantalang paghinto sa pagsasalita upang maging mas malinaw ang mensahe. Ano ito? A. Diin, B. Antala, C. Tono, o letter D. Haba.